Hello guys, it's me, Miss Len, and samahan niyo po ako dito sa part 6 ng aking tour sa Saigon, Vietnam. And this is our second day at nagpunta kami dito sa Ho Chi Minh City Museum. Alam niyo ba guys na ang Vietnam ang may pinakamagandang at pinakamaraming history about sa pakikidigma. And again po, itong museum nila ay napaka-classic. Kung titignan nyo po yung unang entrada ng aking video, nakita nyo yung car na classic. Very old siya. Yun yung ginagamit nila nung unang panahon. And papunta po tayo sa may gilid ng museum. And pag nakikita nyo, ito yung mga kauna-unahan nilang mga instruments sa pakikidigma. So, preserve nila yan at inilagay nila dito sa museum para simbolo ng kanilang pakikidigma noong unang panahon. Ayan po, yung hindi ko po alam kung anong tawag dyan o mga aircraft, ganon. Ito po, ayan, napaka classic nilang tingnan, and na-amaze ako, kaya sige lang po, libot-libot tayo, and sana po mag-enjoy kayo at samahan nyo ako dito sa aking part 6 na video. Andito ako ngayon sa harap ng museum at ipinapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura niya sa harap. Kaya sinusubukan ko siyang i-video guys. And ayan nga, white yung kulay niya. Parang sa Pilipinas yung mga bahay ng mga Kastila, ganun. Halos same lang din yung culture nila at saka yung culture natin. Kung sino yung mga sumakop sa kanila noon. Dito kasi yung mga sumakop sa kanila parang French na impluwensyahan sila ng French. Sa atin naman sa Pilipinas na impluwensyahan tayo ng mga Kastila. Ayan yung harap niya guys. Napakaganda niya. Ayan, para siyang palasyo. Ayan, sige lang po. Ayan. Ngiti-ngiti pa ako dyan, no? Ayan. Ayan, guys. And ayan, nahagip yung mata ko na may mga ano pa pala sa likod. Kaya pumunta ako dyan sa may gilid, papasok sa may likod. Tinitignan ko kung ano yung mga interesting dito na bagay na meron sila. So, ayan, parang kalesa. May nakita akong kalesa. Ewan ko kung kalesa sa kanila, pero ang tawag sa atin ay yung mga kalesa, yung old na transportation nung unang panahon. Ayan. At nahagip din ng mata ko ito. Ito siguro, ito yung ginagamit nila na pampasabog noon sa mga gyera. Kasi nga dito sa Vietnam, mayaman sila sa kultura na sikat sila doon sa pakikidigma, magagaling sila sa digmaan. And ayan nga, natapos guys at papasok na tayo sa loob. Ayan. Parang yung design niya is mga marble. Ayan guys. So, pasok tayo sa loob. Ayan, medyo madilim siya. At walang masyadong tao ngayon. Ayan, ang ganda niya guys. Yung ceiling niya. Ramdam mo talaga yung mga parang old style
At ayan, may hagdan siya pataas, pero dito muna tayo sa baba. Tignan natin kung ano yung mga andito. And ayan, pagbungad pa lang guys, sobrang na-amaze na ako. Ang dami talaga nilang gamit. Ito yung gamit nila noong unang panahon sa pakikidigma. Ayan, talagang preserve nila kasi napaka-importante ito sa kultura nila. Ayan. Ayan yung mga ninuno nila. Kung paano sila gumawa ng mga gamit noon. Ayan guys. At tara naman sa kabila guys. Try natin tignan yung nasa ibang rooms. Ayan nga. Parang may nakita akong interesting dito. O ayan yung mga một công trình văn hóa nhà thương mại đã chọn khu đất này. Đối diện với cây đa cổ thụ, một dinh thự cá nghệ được xây cất. Cho đến nay, trường đại cùng nhiều thành phố Việt và đơn vị đã thay vào một At pasok naman tayo dito guys sa kabila. And parang yung mga, ewan ko kung yung mga nila ito, yung mga pinggan, ganun. Kung paano sila gumawa ng mga gamit nila. Ayan. Ang ganda talaga guys. Nakakakilabot. Ayan. Ewan ko kung mga mangkok siguro ito. Yung mga gamit nila nung unang panahon. Tapos ayan, banga. Sa atin, banga ang tawag. Ayan. Tapos ito yung parang mga machine nila kung paano sila gumawa ng mga gamit nila noon. Ayan, yan yung ginagamit nilang machine. Ayan. Ito naman, parang gumagawa siya ng mga knife, mga kutsilyo. Ayan yung mga banga nila. Ang galing, no? Talagang inipon nila lahat ng gamit na to para i-preserve. Napakayaman nila sa kultura nila. And ayan, tapos na tayo dito guys, kaya pupunta naman tayo sa kabila. And titignan natin ulit kung ano yung andito. Ayan pa rin guys. Hindi ko masyadong alam kung ano ito. Parang gumagawa siya ng mga tanso. Tanso ba sa atin? Gamit yung mga stainless. Ganon. Ayan. Just go there, right? Yeah.
the left. Yes. So, archaeological site from 2,500 years ago. So before Jesus. Before Jesus. Just writing. And dito na po magtatapos ang part 6 ng aking video, guys. And abangan nyo po yung karugtong nito. At marami po tayong na video. Salamat po.